Eh, Magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po kami para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang mga taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, dito tayo mag-aral sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 19. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." Yan ang sinasabi dito sa 19. Nakasara ang pinto, pero nakapasok ang ating Panginoon kahit nakasara ang pinto at tumayo sa kanilang kalagitnaan. Ayan. At nagsabi ang ating Panginoon, "Sumainyo ang kapayapaan." Payapa tayo pag kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Ayan. Binigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Basta tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Basta tayo ay nananalig sa Kanya. Pag tayo ay tumanggap sa Kanya, payapa tayo. Dahil ang Diyos ay kasama natin. Yan ang ibig sabihin dito. 20. Ito ang sinasabi dito sa 20. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Pinakita ng ating Panginoon ang kanyang kamay, ang kanyang tagiliran nga may pinakuan, at kanyang tagiliran ay may sugat. Yan ang ipinakita ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad para maniwala sila nga si Jesucristo ay nabuhay muli mula sa mga patay. Ayan. Ipinakita ang kanyang kamay nga may butas, ang kanyang tagiliran nga may butas. Ipinakita sa kanyang mga alagad para maniwala nga siya ay nabuhay muli. Yan mga kapatid, kaibigan, ito katotohanan nga nangyari ito. Bakit? Para tayo ay maligtas. Pag hindi namatay si Kristo sa cross, wala tayong kaligtasan. Walang magbayad ng ating kasalanan. Kaya siya
na ipako sa cross, namatay, at muling nabuhay. Ganon din tayo. Na tayong mga nananalig, tumanggap kay Kristo, mabuhay din tayo. Ayan. May buhay din tayo na walang hanggan. Ayan, mga kapatid kaibigan. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 20. 21. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 21. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Yan. Yung mga nangangaral sa kanyang salita, sinugo ng Ama. Kaya ang ating Panginoong Hesus Kristo, sinugo din ng Ama. Kaya mayroon ding mga sinugo ang ating Panginoon. Yung mga nakapahayag sa kanyang salita, sinugo ng Panginoon para ang salita niya ay maipahayag at maipakilala siya. Ayan. Yan ang sinasabi ng Panginoon, sinugo ko rin kayo. Itong pagpapahayag ng salita ng Diyos, sinugo ito ng Diyos na maipahayag ang kanyang salita at maipakilala siya. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 21. Basta ipinahayag ang salita ng Diyos, katotohanan, yan, ipinakilala ang ating Panginoon, sinugo ng Diyos yan para ang kanyang salita ay maipahayag sa buong mundo. Ayan, yan ang ibig sabihin yan sa versikulo 21. Versikulo 22. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 22. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ayan. Hiningahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi, tanggapin ang Espiritu Santo. Dahil ang mga nananalig kay Kristo, ang mga tumanggap kay Kristo, may banal na Espiritu. Yan ang ibig sabihin na hiningahan sa Espiritu. Hininga ng Diyos. Binigyan ang tao nga mga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, may banal na Espiritu. Sa kanyang hininga ng Diyos. Yan. Yan ang ibig sabihin dito. Hiningahan ng Espiritu Santo. Yan. Basta, ikaw nananalig kay Kristo, ikaw tumanggap kay Kristo, may banal na Espiritu ka. Kasama ang Diyos nga naninirahan sa bawat isa sa atin. Kaya ang Diyos ay tumitira sa atin. Tayo ay templo ng Diyos. Kaya nga, tayo nga nakakilala kay Kristo, huwag tayo gumawa ng masama. Dahil itong ating katawan ay templo ng Diyos. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito. Ang banal na Espiritu ay nandito sa atin. Last verse, 23. Ito ang sinasabi dito sa 23. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Ang sabi, kailangan tayo marunong din tayo magpatawad para patawarin din tayo ng Diyos.
Yan ang ibig sabihin nito. Ang hindi marunong magpatawad ay hindi rin patatawarin ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ditong versikulo 23. Kailangan marunong tayo magpatawad. Pag may nagkasala sa atin, patawarin din natin. Dahil tayo rin ay nagkasala, pinatawa din tayo ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 23. Marunong tayo magpatawad sa ating mga kapwa nga nagkasala laban sa atin. Patawarin natin. May mga iba kasi hindi marunong magpatawad. Pero ang sabi ng Diyos, patawarin natin. Kaya tayo din ay pinatawa din ng Diyos. Pag hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 23. Mga kapatid, kaibigan, itong salita ng Diyos, ito ay buhay. At ito ay katotohanan. Tinuturuan tayo ng Diyos sa kanyang salita para tayo ay kakaalam sa kanyang salita. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Ayan ang gusto ng Diyos. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, kung sino man ang hindi pa nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil napakahalaga ang kaligtasan. Napaka-importante nga tayo ay nakakatiyak sa ating kaligtasan. Paano ba pagtiyak ang kaligtasan? Ganito, lumapit tayo kay Kristo, humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala. Aminin natin na tayo nagkakasala. Tapos natin nahingian ng tawad ang ating mga kasalanan. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid, kaibigan. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig kay Kristo. Nasa pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo naliligtas. Basta tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may buhay tayo na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iniingatan ng Diyos yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan, ang kahalagahan ng bautismo. Yung pagtanggap. Yung bautismo, mahalaga. Dahil paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang gagawin pagkatapos natin na tinanggap ang ating Panginoong Kristo. Magpabautismo. Sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Dahil namatay tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Tayo ay bagong nilalang na, wala na ang dating pagkatao. Tayo ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan, tayo ay ipinanganak muli sa Espiritu. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Pagkatapos nating nabautismuhan, sundin natin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagsabi, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ipatupad ng Diyos ang kanyang mga utos. Ayan mga kapatid, kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng tao ay mapahamak. Tinuturuan tayo sa kanyang mga salita. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Kristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo.
kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya isambahin, tinuturuan tayo. Ang Sabat, ang ikapitong araw, ayan ang tinuro ng Diyos para tayo ay makaalam nga ang Sabat ay banal na araw, ipinagpahinga ng Diyos, binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Kaya nga ang Sabat ginawa ng Diyos na palatandaan sa mga nakakilala sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang ikapitong araw, ang Sabat. Kaya mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, sa bagong lupa, ang samba roon ay Sabat. Wala na itong lupa na ito, wala na itong langit na ito, dahil binago na ng Diyos. Pero may samba doon, sa bagong langit, bagong lupa. Sabat ang samba roon, mga kapatid kaibigan. Paniwalaan natin ito dahil ito katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay. At ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya, ay totoo at magaganap. Mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na ito dahil ito ay totoo at mahalaga. Kaya itong salita ng Diyos ay buhay. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo mga kapatid kaibigan. Paniwalaan natin ito dahil ang Diyos ang may sabi. Kaya nga ang sabi ng Diyos, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Kaya dahil ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo mga kapatid kaibigan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na to, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.